Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mukhang hindi na patatagalin pa ni PBBM ang mga senador na sangkot sa controversial na flood control projects. COMELEC kumilos na at kakasuhan at ipapakulong ang mga senador na lumabag sa Omnibus Election Code dahil sa pagtanggap sa campaign sponsor mula sa malalaking korporasyon noong nakaraang elections na nagkakahalaga ng milyones. Nadiskubre kasi ang malaking kontrobersiya ni SP Chis Escudero at Villanueva na maglalagay sa kanila sa alanganin. Noon kasing 2022 elections ay nakatanggap di umano si Escudero ng 30 million pesos na campaign sponsor mula sa Centerways Constructions and Development Incorporated na pinagmamayarian ni Lawrence Lubiano. Ito mismo ay idineklara ni Escudero sa kanyang election report at ngayon ay unang inilabas ng Rappler na balita. Pati si Senator Villanueva de Umano ay tumanggap din ng 20 million campaign sponsor mula sa San Jose Builders Incorporated noong nagdaang elections. Na ayon kay Attorney Macalintal ay clear violation ng Omnibus Election Code which is punishable by 1 to 6 years of imprisonment and disqualification to serve in any elected office. Dagdag pa dito, itong Centerways Construction and Development Incorporated ay dawit sa 15 constructors na pinangalan ni PBBM na iimbestigahan dahil sa controversial na implementation ng flood control projects. Itong Centerways ay mismo matatagpuan sa lugar ni Escudero sa Sorsogon. Isa pang senador na may kaugnayan di umano sa insertion ni Escudero ay itong si Senator Christopher Lawrence Go or Bongo. Ito naman ay nakakuha ng budget na in-insert ni Escudero. Dagdag pa dito ay ang nabunyag na ang half-brother nito na namamahala ng Alfrego Builders and Supply ay nakakuha ng mahigit 300 million budget mula sa taong 2023 hanggang 2024. Maliban sa health project ni Go ay meron pa umano itong budget na nakalaan para sa iba pang mga proyekto na kanyang hinihingi. Siguro naman, iba ito do sa demolition job na sinasabi ni Senate President Chis Escudero. Doon kasi sa demolition job ni Senate President Chis Escudero, ang batayan kasi noon yung kanyang sose. Yung kanyang sose, siya naman ang nag-volunteer noon eh. 'Di ba? Yung mga sose na yan, 'di ba, attorney? Ikaw ang nagsasubmit na sa COMELEC eh. Nagkataon, nahanap ng Rappler yung kanyang sose at naidikit doon sa in-expose ng presidente na 15 contractors, pinakamalalaki, na naka-corner ng 100 billion nung mga flood control projects para dito sa nakaraang 3 taon. No? So, iba naman yang sinasabi ni NBI Director Santiago dahil hindi natin alam yung mga detalye. Iba naman itong sinasabi ni Chis Escudero na parang merong batayan. Dahil ang batayan noon, yung kanyang sose at yung nilabas ng presidente. Hindi naman siguro kasama sa conspiracy laban sa kanya yung presidente, attorney. Dahil naglabas nitong mga contractor na ito na allegedly, napatunayan naman doon sa kanyang sose, ay nagbigay sa kanya ng 30 million, ay yung presidente. Di ba? Yung presidente. At hindi mo naman pwede sabihan na demolition ito ng Rappler dahil on the record ito eh. On the record ito eh. Sose at saka yung expose mismo ng presidente. Kaya medyo malabo. Magkaiba yung sinasabi siguro ni NBI Director Santiago at itong sinasabi ni Senate President Chis Escudero na demolition. No? Kaya nga mamaya tatanungin kita, attorney, kung itong sinasabi ni Chis ay siya ba ay criminally liable dyan. Paano? Malinaw kasi yung Omnibus Election Code eh. Bawal yung mga kumpanya na merong proyekto sa gobyerno na magbibigay ng campaign contribution at bawal ang isang opisyal ng gobyerno na tumanggap nun. Ang parusa yata dyan ay 1 to 6 years in prison at saka permanent disqualification, no, from any elective position.
Kaya meron na rin mga abogado na nagsalita tungkol dyan, katulad ni Attorney Macalintal, isang expert na election lawyer. Kaya baka hindi ganun kaliit ang problema ni Senate President Chis Escudero. Actually, sabi niya, conspiracy daw. May relasyon daw ito do sa impeachment na dinesisyonan o tinutulak niya, no? Yung dismissal. So, ang dami na niya sinabi. Tapos bakit daw yung 1% doon sa 100% ng mga flood control project, yun yung pinupuruhan. So, ang daming mga non sequitur ang sinasabi yung Senate President. No, na ano ngayon kung 1% lang 'yan? Yung 1% ng 550 billion ay 5.5 billion pa rin. At yung kanon, yung more than 60% nun napunta sa Sorsogon. So, yung kanya mga sinasabi na conspiracy, demolition, no, doesn't hold water. No? At yung kanya sinasabi na maliit lang 'to, 1%. Baka sa kanya, maliit. Pero sa atin, attorney, that's 5.5 billion. No, hindi yun maliit. So, ayun lang, tumalon lang ako dahil nabanggit kasi yung demolition ni NBI Director Santiago. So, hindi, tama. Yung sinasabi ni Chis Demolition, ibig sabihin, ang didemoli sa kanya, presidente. Correct. Saka, nakakatawa yung sinasabi niya, Nal. Bakit daw masyadong tinututukan yung 1%, samantalang mas marami yung 99%? Ay, yung 99% naman, maliliit naman yun eh. Tsaka marami yun. Tsaka marami yun. Iba-iba yun. Kaya nga sila naging controversial kasi sila yung top 15. Ibig sabihin, di ba? Kaya sila naging controversial kasi sila yung nakakuha ng 100 billion out of the more than 500 billion. Kumbaga 20% na kaagad ang na-corner nyo. Ibig sabihin, kumbaga 15 lang kayo. Samantalang yung sinasabi niyang 99% na yon, yung 99% na yon, ano yon, marami yon, maliliit na lang yon. Sila talaga yung controversial. Anyway, at saka attorney, lumalabas ngayon, itong nagbigay sa kanya ng 30 million, lumobo yung mga kontrata sa gobyerno, lalo na in relation sa flood control. Lumobo nung si Chis ay naging senador na. At hindi lang yon, meron pa palang ibang mga contributor kay Chis, no, na may 20 million na nagbigay, may several billion na katulad din nitong anong pangalan niya company na yan? Si Lubiano, Lawrence Lubiano. Hindi yung pangalan ng company? Centerways. Meron din pala mga katulad niya na nagbigay sa kanya. So hindi lang pala si Lubiano, hindi lang pala Centerways, no? Ibig sabihin, dumadami yung kanyang possible legal problems. Ang ano lang dito, ang matindi lang talaga dito, Nald. Ano to? Hindi rin lang siya yan. Nung 2022 elections din, dineclare din ni ito naman hindi naman to flood control. Pero yung ganong violation na may nagdo-donate sa iyo na mga ang bawal kasi either natural persons or juridical persons eh. Ang natural persons ibig sabihin tao. Juridical persons mga corporations, ganun. Bawal. Yung mga corporation, yung mga natural persons or juridical persons na may transaction sa government, either nagsusupply ng supplies or public works, hindi pwede na magbigay ng donation sa mga kandidato. Yan yung bawal. Pero nangyari din yan kay Joel Villanueva. Kaya itong magka-partner na ito, na si Escudero sa si Joel Villanueva, malalagay talaga sila sa alanganin. 20 million din yung kay Joel Villanueva, galing naman sa New San Jose Builders. Diba? Kay Acusar. Yung kay Isa Acusar. lang yun. Isa lang yun. Ibig sabihin, marami pang iba. Ang problema kay Senator Joel Villanueva, siya yung isang oras pa lamang pagkatapos ng press ko ng presidente, pumiyok na kagad siya. Nagsalita na kagad siya na walang senador
walang senador ang may kinalaman dito sa mga flood control projects na ito, dito sa mga contractor na ito. Paano mo nalaman? Ang bilis mo namang magpaliwanag sa presinto. Si Joel ay yung unang sumagot sa presidente na walang kinalaman ang Senado rito. No? Pumiyok kagad No? biglang lumabas yung una nga, yung kay Cheese, dinapahiya siya. At ngayon, Nal, yung kay Bongo naman, yung Alfredo, yung half-brother ni Bongo. ni Bongo. Ay di ba kasi yung sa Philippine Center for Investigative Journalism, yung article ni Malumangahas, noon pa binanggit niya na dalawa ang corporations na laging ginagamit nila Bongo. Ang una, yung CLTG. Ang initial ng CLTG construction kay Bongo mismo Christopher Lawrence Tisorogo. At ang isa pa nga, yung Alfredo, yun sa half-brother niya. Nung mainit na si Bongo dahil sa CLTG na yan, mukhang ang dinadaanan na ngayon ng mga proyekto, itong Alfredo. At sa taong 2023 to 2024, ang Alfredo, construction, nakakuha ng 329 million na mga projects. Davao lang yan Davao City. Davao City, 329 million. Kumbaga Alfredo. Kaya lang, ang sabi naman ni Bongo, hindi naman daw siya na-involved dyan sa Alfredo na yan. At saka hindi niya raw yan linakad na magkaroon ng projects ang kanyang half-brother. It doesn't matter. Malinaw yung binayolate nila sa Omnibus Election Code. Walang pakialam sa paliwanag nila yung Omnibus Election Code, attorney, 'di ba? Ang malinaw ay merong link sa kanila. 'Di ba? May link sa kanila. Parang si Cheese, yung kanyang mga paliwanag ay hindi ko alam yung negosyo na yan. Wala akong kinalaman sa negosyo na yan. It doesn't matter. Yung negosyo na yon, yung tao na yon, nagbigay sa iyo ng 30 million as a campaign contribution. Yun yung mahalaga. Although nakakapag-attorney, yung sinasabi niya, hindi ko alam kung saan ang galing yung pera na yan, yung negosyo na yan. Biro mo, tumanggap ka ng 30 million, hindi mo man lang alam kung saan galing. Galing ba sa Pogo Lord? Galing ba sa Wedding Lord? Galing ba sa Drug Lord? No? Hindi mo man lang inalam, no? Lalo na, taga Sorsogon din yung nagbigay at mga proyekto sa Sorsogon ang inimplement. Di ba? So, tingin ko, nagpapasalamat nga si Senator Ping Lacson kay President Bongbong. Dahil nung sinet up daw yung yung sistema na yan, yung isumbong mo sa Pangulo, nagkaroon sila ng access sa information. Yung mga investigative journalists, mas dumali yung kanilang trabaho. 'Di ba? Dahil meron ng source of information na dati kinakailangan pa nilang i-research. Ngayon nandiyan na, nakabuladlad na. No? Actually nakita ko dito sa amin sa Camarines Sur, nilabas ng asentado sa radyo yung isang rin dito, media outlet, dinownload lahat ng mga projects ng Camarines Sur sa flood control. Alam mo kung anong nangunguna? Camarines Sur yan, Alda. Sunwest ni Saldico, saka yung high tone ng kapatid niya. 'Di ba yung kapatid niya si Kitoko, Christopher Kitoko? Ano 'yon? High tone. Kasama yung high tone doon sa 15. Kaya actually dalawa doon, yung Sunwest kay Saldico, yung high tone kay Christopher Ko, kapatid niya. So, yan, ang daming project sa Camarines Sur. So, kahit taga-Albay si Saldico, tambak yung mga kasi inanungan na nga dinownload na yung mga projects ng flood control dito sa Camarines Sur lang sa amin lang na probinsya, tambak. At ang tatlo yung nangungunang mga contractors, Sunwest, Hightone, at saka yung Centerways. Kaya yung Centerways, ako tingin ko ganito yan Naalala ko noon, may nagsabi sa akin, pasalamatan natin si Senator Chis Escudero kasi nagdala siya ng project dito. So ibig sabihin, possible na pag sinabi mong project ni Chis na binigay sa congressman dito sa amin or sa governor or sa mayor, tapos flood control yan, ang contractor na nag-i-implement yan, Centerways. Kasi dito sa tambak din yung Centerways.
Yun yung sinasabi siguro ni Cheese na hindi naman ako involved diyan kasi hindi siya may-ari ng Centerways or ng alinmang construction company. Hindi naman daw siya nakikialam sa bidding. It doesn't matter. Oo. It doesn't matter. Alam nyo, pinagluloko tayo ng mga anong ito. Kaya lang, Nal, tanungin kita. Sa tingin mo, seryoso ba talaga si PBBM dito sa ginagawa niyang to? Kasi darating ang time, maraming tatamaan na senador, maraming tatamaan na gobernador, maraming tatamaan na kongresista. Ngayon, paano kung tamaan na yung mga yan at tumawag na sa kanya pa isa-isa, makiusap na itigil na yan kasi na sila, kumbaga nasisira na talaga sila diyan. 'Di ba? Ang in-example ko nga si Duterte, 'di ba? Nung nagsimula si Duterte noon, ang stand niya tungkol sa mining, talagang papatigil niya yung destructive mining. Kaya nga linagay niya si Gina Lopez bilang secretary. At nung ginawa naman ni Gina Lopez yung trabaho, akala niya talaga kasi ganun talaga yung pinapagawa ni Duterte. Pero siyempre, nang tumawag na kay Duterte yung mga mining companies na tumulong sa kanya sa eleksyon, yung mga Chinese mining companies na tumulong sa kanya at mga local, siguro nakiusap na kay Duterte na, Mr. President, tinatamaan kami ng policy ni Secretary Gina Lopez. Ano ba yon? Talaga bang ganun na yung policy mo? Biglang nagpihit, di ba? Nung bandang huli, hindi kinonfirm ng CAC Gina Lopez. Hindi na nakialam si Duterte. Hindi kaya ganyan din ang mangyari kay PBBM sa bandang huli kapag mayroon ng nakiusap sa kanya ng mga kaalyado niya? Totoo sinabi ni PBBM, walang alyado sa akin. Kung alyado ko kayo, tinamaan kayo, pasensyahan na lang tayo. Sa tingin mo, seryoso ba siya? Well, tingin ko wala siyang choice, attorney. Dahil ito yung main message niya during the SONA. Mahiya naman kayo. Diba? Yun ang main message niya. Bagaman, yung mga dapat mahiya, hindi nahiya. Nagpalakpakan pa, tsaka nag-standing ovation. Pero yan yung kanyang main message. Ikalawa, itong kanyang press con this week ay napakahalaga niyan. Kumbaga, parang Pandora's box yan, attorney. Binuksan mo na Hindi mo na maisosole. Diba? Kung hindi niya itutuloy-tuloy ito, sasabog ito sa mukha niya. Siya ang magkakaroon ng problema. So, either dalhin niya yan sa logical conclusion, tugisin niya yung mga dapat tugisin, o siya yung tutugisin ng sambayanan. Yun yung kanyang problema. Huwag mong kalimutan, attorney, nanggagaling siya from a position of weakness. Diba? Gumuho yung kanyang approval ratings nung nangyari yung budget controversy last December. Tapos, yung kanyang slate sa midterm election, karamihan natalo. No? Ibig sabihin, yung midterm election na dapat sana ay plebisito sa kanyang pamumuno, medyo bumagsak siya. So, dyan siya nang gagaling. Tingin ko, kaya niya ginawa, yung mahiya naman kayo. No? Kaya niya ginawa, yung kanyang offensive sa mga nagwaldas ng pera dito sa flood control. Ang tingin niya ay gumuguho na siya. Nagiging lame duck na siya. Kung hindi niya itutuloy-tuloy, magpapatuloy ang kanyang pagguho at magpapatuloy ang kanyang pagiging lame duck. No? So, pero, tama rin yung sinabi mo, kung yan ay itutuloy-tuloy niya, baka mauubos yung kanyang kaalyado. Diba? Baka maubusan siya ng kakampi. Kaya ang posible niyang gawin dyan, attorney, ay compromise. Tutuloy-tuloy niya, pero magsasample lang siya. Mamimili siya ng ilan na tatamaan. Para ma-deliver niya yung mensahe, may ginawa ako. No? May ginawa ako. Pero hindi ganun karami. Dahil kung ganun karami, baka siya ma-impeach. Oh, baka yung mga kalyado niya maglipatan sa kanyang kalaban. Yun nga tingin ko rin, di ba? Tingin ko si Duterte, yun yung naging problema niya na, halimbawa, isa pa kay Duterte, Nald, pinangako niya talaga na yung CARP, yung land reform, yung mga lupa na hindi nagalaw, lalo na yung mga malalawak na land holdings,
na previous administration ang nagalaw lang yung mga maliliit, pero yung malalaki hindi. So sabi ni Duterte, ipapamigayan sa mga magsasaka. Linagay niya ngayon si Paing Mariano, double purpose. Gusto niyang makuha yung support ng left. At the same time, gusto niya ring maipamigay yung lupa sa mga magsasaka. Yung mga malalaki na. Ang problema, ang hindi na naipapamigay sa mga magsasaka under sa CARP, yung pag-aari na ng mga mayayaman talaga, mga politiko, governor, congressman, senator, saka yung malalaking negosyante. Ngayon, si Paing Mariano kaya niya yon. Kasi leftist yun, progresibo yun. Kaya niya talagang, pinadalhan niya na ngayon ng sulat ang mga, may mga large holdings. Ang problema, mukhang tumawag kay Duterte. Nakiusap. Talaga bang, iko-cover na ba talaga ng CARP ang aming mga lupa? So medyo, tingin ko na doon si Duterte, nakita niya yung reaction sa kanyang So bigla, katulad nung nangyari kay Jenna Lopez, hindi rin na-confirm si Paing Mariano. So ibig sabihin, ang nakikita ko lang, ang worry ko lang, hindi kaya ganyan din si PBBM. Kumbaga, sa bandang huli, kapag tumawag na yung mga aliado niya, at makiusap na at makita niya na baka delikado rin siya, baka ma-impeach siya pag tinudutodo niya. Anyway, pwede rin siguro, yun nga ang sabi mo, Nald, compromise na yon. May tatamaan siyang ilan, pero pagdating na doon na sa iba, hindi niya nahahagipin kasi baka naman malagay siya sa alanganin, maano siya ng mga aliado niya, na kahit si Martin Romualdez mahirapan ng hawakan ang House. Kapag may sinulong na impeachment. Kasi alam naman natin, ngayon lang kasi, Nalda, nakita mo yung governor ng Oriental Mindoro, si Governor Dolor, nasa ABS-CBN, pumunta siya doon sa isang project doon sa bayan ng Nauan, binibisita niya, hindi siya ayaw ipakita sa kanya ayaw siyang padaanin nung guard, nung kontraktor. Ang instruction daw sa kanya, wag papadaanin sino man para makita yung project basta't walang sulat sa DPWH. Galit na galit si Governor Dolor. So ang point ko dito, ang malinaw dito, nagpapanik na ang DPWH dito sa mga itong linabas na itong listahan ng mga flood control projects na nakalagay na sa website. May access na ang publiko, ang media, lahat. So ang nangyari dito, pwede na nating tingnan kung nasaan ganitong barangay. Mayroon pala ditong flood control. Wala, attorney. May mga tumatawag nga doon sa isumbong mo sa Pangulo na mga barangay captain na sinasabi nila yung nakalagay dyan na flood control project doesn't exist. Hindi nasimulan sa aming barangay. So tingin ko dadami yan, attorney. Kaya nagpapanik yung DPWH, nagpapanik yung mga district engineer, nagpapanik yung mga contractor dahil nai-report na ngayon yung mga ghost project, ghost flood control project. No? Nagsisimula na lumabas. Nagtatawagan na. Nagtatawagan na. Kaya nga hindi pwedeng isole ng presidente yung Pandora's box sa box. Binuksan niya na Lumabas na eh. No? Anong gagawin niya? Tatamaan siya. Kaya dito? Ito Nal, tanungin lang kita. May nakita ako na ang nangyari daw doon sa 2025 budget, parang ang lumalabas, ang BICAM, alam naman natin ang BICAM, small group na lang yon. Pero ang talagang naging player sa BICAM, si Chis Escudero, kasama niya si Grace Poe. Kasi si Grace Poe noon yung finance, kumbaga counterpart ng APRO. Si Grace Poe. Pagdating naman sa House, bit-bit naman ni Speaker Romualdez si Saldico. Pero pagdating na daw dun sa mga usapan na hinayaan na ni Romualdez si Saldico kasi Chis Escudero magplantya ng mga ay alam naman natin si Chis Escudero at saka si Saldico magkasanggang dikit yan. Pareho Bicolano at saka yan. Kung si Saldico yung Sunwest saka Hightone yung mga si Chis naman yung kaibigan niya yung Centerways. Yun nga may nabasa nga akong post. Yung si Lawrence Lubiano, ang girlfriend daw, yung anak ni Saldico. Anak. So, parang
parang ano na nakupo na nila yung term natin diyan, nakupo na nila yung mga proyekto na ganyan. Kasi ngayon, ibig sabihin, yung mga projects na yan na flood control, yung mga insertions, talagang si Cheese saka si Saldi yung gumalaw niyan. Itong si Grace po, amin na lang naman yan. Hindi naman seremonya lang naman yung pag-ano niya doon bilang finance Si si Romualdez, may usapan na siguro sila ni Saldi ko. Kaya ang lumalabas dito, Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, ito, kamag-anak ni Bongo, 326 million ang proyekto. Ha? 2023-2024 lang yan, ha? Ibig sabihin, hindi kasama yung 2022, hindi kasama yung 2022 dyan. 23-24 lang. Kamag-anak na yan ni Bongo, ha? Ibig sabihin, panahon na yan ni PBBM, panahon na ng Marcos, pero nandyan pa rin, kabunyog Joe Partosa, malakas pa rin si Bongo. Ang dami pa rin proyekto. Paano niya nagagawa yan? Paano niya nagagawa yan? Marunong maglaro si Bongo. Kita niyo, sinong nagtataas ng kamay niya? Si Cheese Escudero. Si Cheese Escudero. Kaya nga, di ba yung 142.7 billion na insertions ni Cheese? Tingnan niyo yung nakalagay doon, may nakalagay. Insertions on behalf of Senator Bongo, 3 billion. Tingnan niyo, mga kabunyog, ibig sabihin dun sa 142.7 billion na insertions ni Cheese, ang naka-reserve kay Bongo doon, 3 billion. Nandyan, naka-screenshot ko. Matindi, insertions on behalf of Senator Bongo. Kaya si Bongo, kahit na kay Marcos ng gobyerno, pa rin siya, talagang, marunong lumaro. At ito yung, ito yung data. Ito yung data, mga kabunyog. Tingnan nyo ito. Ayan, Alfrego Builders and Supply. 326 million halaga ng proyekto, hinawakan ng half-brother ni Senator Bongo. Yang kasing yung Alfrego Builders and Supply, sa half-brother yan ni Bongo. Yung kay Bongo talaga kasi, yung CLTG Construction. Ang CLTG Construction, yan yung Christopher Lawrence de Sorogo. Yan yung kinasuhan ni Trillanes ng Plunder. Kasi yung CLTG talaga yung grabe ang nakuhang proyekto nun. Itong Alfrego, hindi ito kay Bongo mismo, sa half-brother niya. Pero syempre, nung nasa gobyerno na si Bongo, hindi niya na ginagamit yung CLTG kasi initial niya mismo yun Christopher Lawrence de Sorogo, CLTG. Kaya mukhang ang ginagamit niyang pang-frontera na ngayon, itong half-brother niyang kumpanya, Alfrego Builders and Supply. At sa 23-2024, nakakuha ito ng 326 million pesos na proyekto. At ang mga proyekto na yan ay sa Davao City, Davao del Sur. Matindi, mga kabunyog, mga kababayan. Matindi. Kaya ito, mga kabunyog. Ngayon, yung sinasabi natin na insertions na 3 billion, hindi pa ito, iba pa to. Kasi itong insertions ni Bongo na na linakad ni ni Cheese Escudero sa DOH yun. Department of Health, mga facilities ng Department of Health. Insertions ni Bongo na nilakad ni Cheese Escudero. Kaya doon sa 142.7 billion na yon ni Cheese Escudero na insertions, nireserbahan niya si Bongo ng 3 billion. Iba pa yon. Iba pa yung sinabi natin na Alfrego. Ganyan katindi sila, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya magaling ito si Bongo maglaro Hindi masyadong bumibira sa Marcos. Ang bumibira ng todo talaga sa Marcos, si Bato. Si Bato. Mas si Aimee pa nga ang bumibira ng todo sa Marcos. Pero si Bongo, papitik-pitik lang. Bakit papitik-pitik lang?